And even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for the Lord is my shepherd. Magandang buhay mga katiyats, mga kababayan. Well, ang ating episode ngayon ay tungkol sa paano ba natin ma-estimate na ang lugar ay merong nakabaon na treasures. Paano natin ito malaman? Kahit wala tayong mapa, wala tayong nakitang marker na maganda, wala tayong nakitang engraved na marka, at walang history na narinig sa lugar, pero sa pakiramdam mo ay parang merong treasures. Katulad nito, malawak na lugar. Pero paano ba malaman ang dami-daming bato? Merong river or creek. Okay, so diyan maglalaro na yung ating tinatawag na third eye, intuition, or third eye natin, or pakiramdam. So example dito, ito, makakita tayo ng burol. Ang burol ay maliit na bundok yan, tinatawag na hill. Yung kanta na Jack and Jill went up the hill. So maliit lang na bundok yun. At kapag sa maliit na bundok na yun ay merong ganito, old tree, centennial. Okay, so pwedeng marker siya. Pero sa unahan niya, kung tingnan mo, ay merong halos kapareho na distansya na dalawang malalaking bato na nakabaon. Nakabaon ang kalahati, di ba? At hindi yan mawawala dyan kahit 100 taon o 1 million years ang nilipas. So ito mismo, ayan o, pwede sa isa sa mga yan ay may treasure yan. Kahit na walang marka. O may marka yan pero hindi mo nakita. Kasi may mga marka na parang na ano na siya, na nasisira na ng panahon. So ito, isa ito, triangulation yan, may old tree, may bato na kakaibang hugis. Ito mismo ay itong parang triangle na open. Yan mismo ay ano na yan, nakaharap sila, parehong may ganyan. So yan ay palatandaan na merong treasure. So kapag ganito, unang hukayin dyan kung walang detector, pero kung mayroon kayong kahit dowsing rod, ay maglakad-lakad lang kayo dito, ito na area. Ikutin nyo kung saan mag-ikis, doon ang inyong hukay. Pero kung tinatawag na mata-mata lang system, ay pwede kayo dito, ito na bato, merong ganyan, no? Yan ay entrance to tunnel. So sa harapan lang niya, 3 to 4 meters. Ganon din to sa kabila, oh. May triangle din siya. And then pangalawa ay panghuli ay treasure under the tree. Pwedeng dito lang sa kahoy, under sa kahoy. So itong gitna, panghuli na yan. Kung wala talaga, pwede ang kalagitnaan ng triangle, pwedeng dito. So yan, kahit na walang history, walang nagturo sa iyo, ay pwedeng makakuha dahil lamang sa formation ng old tree at mga bato. Lalo na kapag ganito ang makita nyo, merong nakapile-pile na bato na malalaki na hindi mabuhat ng isang tao, pero pwede mabuhat ng 2 tao o 3. Ganon din sa kabila, nagkalat yung mga big boulder. So kapag ganyan, ito yung mga man-made na kapag nagkapatong-patong na. So ang mga nakapatong-patong dyan ay pwedeng merong ibinaon yan sa ilalim niya. So dito sa ilalim. Lalo na ay merong old mango tree. Ito, mango tree, old. At lalo na, narito na naman yung bato na merong triangle cut. So pwedeng marami ito. Pwedeng isa dito na grupo ng mga bato, pangalawa dito, at pwedeng pangatlo dito sa harapan.
pwedeng ang mangga ay marker lang talaga siya at pwede ring merong under the mango tree. So at least meron tayong tatlong item na hinahanap sa ganitong formation. Nasa tuktok pa rin to ng burol or hill, small mountain. Dito sa mga creek, marami ang nailagay sa mga creek. Ang hanapin lang sa creek ay sa bandang itaas dito. Hanapin yung mga sign ng reptile. Halimbawa, pagong. Ayan, pagong. At nakatingin ang pagong sa baba. Kung saan nakatingin, maghanap ng bato doon na malaki na may marka. At doon maghukay under the rock or inside the rock kapag creek. Okay, kapag creek, mababaw lang kasi may tubig, pero merong pinatong yan ng mga malalapad na bato na malalaki. Ano pa bang reptile ang marker? Meron ding bayawak. Naka-encounter na ako ng bayawak. Yung lizard, big lizard, bayawak. Ayan. Ganon din ang bayawak. Kung saan nakatingin ay doon hanapin. Karamihan ng mga ganyan na sign, kapag may big turtle sa bundok, nakatingin talaga yan sa creek. O kahit itong tinatawag na bayawak or water lizard or tinatawag sa Thailand na monitor. So yan. Ito ang pangkaraniwan ng mga marker. Sa itaas yan. Nakadungaw yan sa layo na 200 meters. Malayo-layo yan. Pero palaging merong counter sign yan sa baba na tinitingnan nila. So yun ang hanapin. Ang counter sign yan, meron ding sa gitna ng creek mismo, malalaking bato na may marka na nagtuturo papunta sa upland or sa lupa. Kasi karamihan ng treasure, kapag malaki-laki ay dito talaga yan ibinaon nila sa mga portion na madaling matandaan. Sa creek kasi, ang creek pagdaan ng ilang taon ay magbago-bago ang itsura ng creek. Kaya ang nilagay nila sa creek karamihan ay malaking bato or natural na malaking bato lang na nandyan at minarkahan nila. So yan, ang pagbaon sa creek ay hindi mismo sa creek, kundi sa medyo uphill, sa medyo pataas. Ang mga signs ay nariyan sa creek, nakalinya yan. Yung mga bato diyan na naglinya, merong mga marka yan kapag may treasure. Pasa-pasa ang marka niyan, tinatawag na counter signs. Okay, so lastly ito. Kapag nakakita kayo ng ganitong setting, merong bamboo, group of bamboo, lalo na kapag yellow bamboo yan. And then merong old century tree sa ibabaw or dead old tree, and then merong bato na dumidistansya ng 7 to 9 meters galing sa kahoy, at malaking bato ito, hindi ito natatanggal. Sa example natin ay mga boulders. Okay, paano malaman na may treasure? Ngayon, itong kawayan ay wala dyan. Marker lang siya at ito yung creek. So sa gilid ng creek. So wala sa kawayan sa ganitong diagram. Kaya titingin ka sa itaas, ito makita mo dead old tree. Ngayon dead old tree merong malaking bato sa kanyang harapan, 7 to 9 meters. Ito na kaagad ang ating suspect na final marker, itong bato na malapit sa kahoy. So ito. Kaya ang ating, narito ang ating, sa baba niya, ang ating treasure vault. Maliit-liit siya sa bunker. Mga 1 tonelada ang laman nito sa example natin. So ang lalim niyan ay yung lalim na medyo hindi mababaw. So umaabot yan ng pinakamalalim 14 meters, pinakamababaw 7.
So kapag ganyan na medyo malaking deposito, 7 meters to 14 meters. Vertical lang yan. Okay, ang mga bunker ay vertical, horizontal yan. Pagdating sa vertical muna ang bunker and then mag-slant yan and then mag-horizontal na naman bago matagpuan ang chamber. So medyo malalim-lalim talaga ang bunker. So ito na itsura. Ito ang palatandaan palagi. Merong creek. And then sa creek may yellow bamboo or Japanese bamboo ito. And then lalo na itong portion dito guys, mga ka-TH. Itong ano kasi dito, itong chamber, minsan napupuno yan ng tubig. So kapag napupuno siya ng tubig kasi chamber siya, magkaroon siya ng bitak dito, bitak. Gagawa siya ng daanan ng excess water, yung sobrang tubig. At malalaman nyo, tumutulo siya dito. Magtaka kayo bakit wala nang ulan ay tumutulo pa rin siya. O kahit summer ay mayroon pa rin tubig. Kasi mayroong parang reservoir or chamber dito na nilagyan ng item. Lalo na kapag may tunnel dyan na nakaganyan, napupuno ang tunnel ng tubig. And then papasok siya dito sa chamber. And then lalabas siya dito sa slope going down. Hinihigop kasi ng gravity ang tubig kaya bumaba. Ngayon magkaroon siya dito ng parang atabay ito. At malapit siya sa kawayan. So, nagtaka kayo bakit may atabay sa kawayan. Pero ang tubig galing sa itaas. And then ito na yung pinaka palatandaan na mayroong talagang item. Kasi may century old tree sa itaas. So ang layo nito, estimated yan, malayo yan, 200 meters. Ayan, so kapag ganyan, merong creek sa gilid ito. Kapag ganito na diagram na setting, na topography ng inyong lugar, kahit walang history, kahit walang mapa, kahit walang marka na makita, ay pwedeng makakuha sa ganito. Pero alalayan nyo yan ng inyong mga gamit tulad ng dowsing, pendulum, Japan, alalayan nyo yan para matukoy nyo kung saan banda ang malakas. Okay, mag-detect talaga ang ganito kapag lalo na sa dowsing kasi mayroong chamber. Mayroong parang septic tank dito. Malakas kasi ang dowsing sa ganyan na mga void space underground na parang mga septic tank. Malakas siya mag-detect. So by December, meron akong pipiliin sa bakasyon na 5 tao na manalo ng dowsing. Mga subscribers na palaging nandyan. At by January ko ipapadala 5 yun. Bali pamasko ko na sa inyo mga ka-TH. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palaging updated. Hanggang sa muli, paalam.